Wow, masarap na isda. Malapad po yan, ano? Sumama po siya sa ibang lalaki. Yung bote kapag nabasag, hindi mo na may ibalik. Kumbaga, hindi niya man lang ako ma-chat o matawagan na, Papa, Merry Christmas. Ayun po mga kasang, bali lulutuin na po natin yung nahuli nating mga isda. Ayan o. Wow, masarap na isda. Malapad po yan, ano? Oh, blessing dahil meron po pa po tayo nito. Napulot po natin sa buhangin. Ayan po, ang luto po natin yan ay parang style tinola lang. Wala palang kamatis. Wala pa akong kamatis. Yan. Ito po yung nahugasan ko na. Okay. Dalawang kamatis po. Yan, kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang Christmas? New Year naman po yung aabangan natin. Yan, okay po yan. Let's go. Yan, nakapagpainit na rin po tayo dito ng mantika. Yan, meron po tayo ditong kamatis, luya, bawang at sibuyas. Siyempre, unahin natin dyan ay luya. Lagyan po natin ang sibuyas, bawang, palabasin lang po natin yung kanyang aromatic. Yun, niluto na rin po parang kamatis. Okay. Ay, gusto ko po tayo kasi medyo malamig po ang panahon ngayon. Bali, ano po ngayon, 15 degrees. Kaya kailangan natin ng mainit na sabaw. Ayan, okay na po yan. Ilagay na po natin itong ating isda. Para medyo maprito po. Ay, hindi pala kaya siya. Hatiin ko lang po sa gitna mga masa. Hatiin lang po natin sa gitna ito. Dahil medyo malaki pala. Labi sa kawali. Unang padawi po natin ito eh. Ito pong husohos na malaki. Ito pong tawag sa amin yung husohos. Yan. Ako natin ihulog dito. Yung ating pong kumot na halaan. Lumalabas po yan kapag yung malaki po yung low tide. Okay. Wala na natin yan. Diba? Yan lang po muna natin na pumasok yung mga palasa natin. Tapos mamaya po mag-add po tayo ng tubig. Mag-add lang po tayo ng paminta. And then patis. Ayan po.
natin. Kunting sabaw lang po. Okay. Yan, tapos takpan lang po natin ito. Pakuloyin lang po natin ng medyo matagal-tagal. Wow! Kulay orange ang sabaw. Yan, okay na po yan. Tignan natin kung malaki ang laman ng halaan. May nag-comment po kasi nito na may brilyante daw. Yan, shoutout po sa'yo, ma'am. May malaki ang laman. Po siya. Dalawa to eh. Malaki yung isa. Parehas na. Tikman nga po natin. Wala nang kulang. Ay, okay na po yan. Tara po, let's go kain. Ayan po, okay na po yung ating sabaw. Ayan o. Style tinola. Nilagyan po natin ng maraming kamatis. Tapos, ayan, makapagsain na rin po tayo. At okay na po. Luto na. Bago po tayo kumain, pasalamat po muna tayo sa blessing. Lord, salamat po sa blessing na nasa aking harapan ngayon. Salamat po palagi sa pag-iingat sa aking mga fishing adventure dito sa bansang Taiwan at sa araw-araw kong mga ginagawa. Ingatan niyo po palagi ang pamilya ko sa Pilipinas. Ganoon na rin po ang aming mga viewers. Yan lamang po, Ama. Amen. Yan, tara po, kaya po tayo. Tikman po natin itong sabaw. Ay, sarap. Nakasama ko po ay tulog. Maya-maya. Tinira na po natin, yung kalahati po tinira ko doon sa kawali para may makain po siya mamaya. Ayan po yung natin, lamig. 16. Kagabi po ay nag-11. Kaya medyo malamig po yung pangisda natin kanina. Kain po tayo. Yun, nawa po yung nakapag-celebrate ng lahat. At masaya sa araw ng Pasko. Hindi po lahat ng masaya. Kami po mga OFW, syempre medyo nalulungkot dahil hindi namin kasama yung pamilya namin, pero okay lang po, at least nag-i-enjoy sila. Nakapagpadala tayo ng pera. Kain po, ang una pong subo ay para sa inyo. Sarap. Yung kwentuhan po tayo. Mainit na kanin. Yung salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta sa ating munting channel. Tuloy-tuloy lang po tayo. Total content creator na rin po tayo at kailangan ko na pong sabihin ito. Dahil ito po personal na buhay, kumbaga wala pa akong ibang pinagsabihan kundi pamilya ko. Yun, syempre ikikwento ko na rin po sa inyo para malaman na rin ng lahat. Yan, ako po ay may asawa sa una. Kasal po kami. May anak po ako na dalawa sa kanya. Ayun, sa hindi inaasahan na pangyayari, maghiwalay po kami. Wala naman po tayong magagawa kung hindi po talaga kami para sa isa't isa, ay hindi naman po talaga. Hindi po natin hawak ang panahon.
Yun, hindi man lang po ako, nandun po yung anak ko na panganay sa kanya. Ganito po kasi yun. After naghiwalay po kami ng 2020. Yan, sumama po siya sa ibang lalaki. Yun, ako po, kasama ko po yung anak kong dalawa. Bali ako na po yung naging tatay at nanay. Siyempre, kailangan natin kumayod para sa pagpapaaral nila. Kailangan natin humanap ng way para makaipon at may pansuporta po tayo. Yung mama naman po nila, hindi man lang po magpadala ng pera para sa pag-aaral kasi nag-aaral na po parehas. Nung una gusto niya talagang makita nung una, kaso sabi ko kung gusto mong makita hindi ko naman pinagdadamot sa iyo yan. Hindi ko naman bine-brainwash yung mga bata. Sabi ko nga kung gusto mong makita punta mo na lang dito sa bahay. Siyempre sa kahihiyan din niya sa pamilya ko hindi niya po ginawa. Dati nag-text po kami, text. Nag-chat nung mga una. Sabi ko sa kanya, kasi po ang probinsya po namin ay mahina po ang signal. Bibihira po ang makatanggap ng text pag hindi po aakyat doon sa bandang taas. Nung una hinihingi niya yung number, syempre ang bibigay ko number ng nanay. Kasi nasa Manila po ako, nagtatrabaho. Construction. Para po may pantustos po yung dalawang bata. Hinihingi niya po nung una. Kala ko naman tatawagan, yun naman pala hindi. Wala pong hindi niya tinatawagan. Tapos kinamusta ko po uli nung mga nakaraang mga araw. Sabi ko, kinamusta mo ba yung mga anak mo? Sabi niya lang po, nawala daw po yung number. At humihingi po uli ng number. Binigay ko po uli yung number ng nanay. Kasi ang nanay ko lang po kasi yung nandun. Kasama ng mga bata. Nung binigay ko po ulit, after 1 month, kinamusta ko po ulit, nakausap mo ba yung anak mo? Tapos sabi ng nanay, wala man lang na tumatawag dito sa akin wala man lang tumatawag sa akin dito, wala akong natatanggap na tawag. Ayun, kinamusta ko po ulit. Sabi ko, hindi mo pala tinatawagan yung anak mo. Nagdahilan na naman siya. Hindi daw niya na-save yung number. Imposible nasa messenger. Ngayon, doon na po ako wala na siyang pakialam doon sa mga bata. Siyempre, mga bata, hindi ko naman po bine-brainwash yung mga bata. Kumbaga, mama pa rin siya. Kahit sino po sa amin, kahit yung mga kapatid ko. Lagi namin sinasabi na kamustahin si mama. Sarap. Yun, tapos nalaman ko na lang po ulit na may kinakasama po siya at sumama na po siya doon. Nung una, syempre, masakit nung sino ba namang hindi masasaktan? Minahal mo ng todo, tapos siya yung first time sa lahat ng buhay mo. Tapos gaganunin ka. Di ba mga kahasang? Yan, marami pong kwento yung buhay ko. Tapos, kumbaga, umaasa pa rin ako ng una
na babalik siya, pero hindi niya po ginawa. Kakausap naman po kami dahil doon sa ginawa niya. Siyempre galit yung mga kapatid ko, basta yung side ko, galit sa kanya lahat. Huling-huli siya sa akto eh. Ako naman, sabi ko, siyempre masakit yun para sa akin, lalaki tayo. Siyempre, nung una, sabi ko, wala namang problema, basta wag mo nang ulitin. Bumalik ka dito, wala namang magiging problema kasi ako yung nagsabi na bumalik ka. Yan, hindi pa rin po siya sabi, awayin ako ng mga kapatid mo, papagalitan ako ni nanay. Sabi ko, gumawa-gawa ka kasi ng ikakasira ng pamilya natin. Although may naman po kami, may sariling bahay naman po kami, kaso sa side niya. Hindi naman po ayoko naman po tumira doon. Pinagawa ko lang yung bahay pero hindi po ako sobrang tabing kalsada. Pag hakbang mo kalsada na, kaya daga sana yung mga sasakyan, lalo na sa madaling araw, yung malalaking truck. Yung balik po tayo. Ayun na nga po, hiwalay kami ng 2020. Tapos may contact pa ko na hanggang 2022, tapos 23, 24. Yan, wala na po. As 25, wala na. Hanggang ngayon, wala na po akong contact. Pero bago po ako umalis ng Pinas, na-contact ko po siya ng isang beses. Sabi ko, kasi yung time na yun na alis ako ng Taiwan, alis ako ng Pilipinas papuntang Taiwan, buntis na rin po yung asawa ko ngayon na kinakasama. Kaya sabi ko sa kanya, una kang nagloko. Alam naman niya na po na may nung kalibin niya na yung lalaki. Sabi ko sa kanya na may nakakarelasyon na ako. Okay na. Kaso yung mga anak natin, kawawa, hindi mo man lang kinakamusta. Nung nandito na po ako sa Taiwan, nagulat na lang ako bigla na umuwi ng Quezon kasama yung kapatid niya na lalaki. Yung kinamusta yung mga bata. Sabi niya pa doon sa yung panahon na parang humingi ng sorry. Nag-sorry naman siya pero siyempre hindi na, sabi nga nila, yung pote kapag nabasag hindi mo na may ibalik. Kumbaga hindi na mababalik yung tiwala na dati tiwalang-tiwala ng mga pamilya ko, kapatid. Yun, after nun, after 5 years po, umuwi siya doon. Alam niya po kasi na nandito na ako sa Taiwan. Sarap. Nakausap ko naman po siya, video call lang. Humingi din na sorry. Sabi ko wala naman tayong magagawa. Parehas tayong nagkasala ka. Hindi tayo nagkaintindihan. Meron pong misunderstanding sa bawat mag-asawa. Kailangan po talaga pag-usapan ng masinsinan, o kung mataas po yung ng isa, magpakumbaba ka para wala pong away. Di ayun po, harap. Sabi nung anak ko na panganay, Papa, sasama muna ako kay Mama, doon ako mag-aaral. Siyempre, mama niya yun. Pumayag naman ako. Siyempre, pagkatapos ng lahat, halos magbasura na lang ako doon sa pinagtatrabuhan ko dahil nawalan po akong trabaho para may panggatas po yung anak ko na yun. Ngayon,
hindi niya man lang ako ma-chat o matawagan na, Papa, Merry Christmas. Yan, wala po. Wala nang, hindi man lang nakaalala. Kaya yung ano ko po ngayon, kapag po ganito na naiinip ako o ano, napunta po ako sa dagat, namimingwit, lalambat, naglilibang-libang. Yun, mahaba pong kwento ng buhay ko kung gusto niya pong talagang ano, dahil content creator na po tayo. Yan, pa-comment na lang po dito sa comment section para lagyan po natin ng content ko po. Marami po kayong masasaksihan sa mga pinagdaanan ko. Andun yung nasaksak ako. Na-accident ako, nasaksak. Siya po yung tama ko nun eh. Tapos yung paghihiwalay namin ng asawa ko, tapos pagkakaroon ko ng... Basta marami po kayong masasaksihan na ano. Hindi ko lang po nakikwento na ano. Pero nakikwento ko po sa mga nakakasama ko dito. Total, content creator na po tayo ay kikwento ko po sa inyo. Para ma-share ko din po doon sa mga tao po na maraming katanungan na kung bakit daw kayo naghiwalay ng asawa mo. Anong nangyari. Wala po akong pinagkwentuhan nun kundi si nanay sa mga kapatid ko. Pag sabi ko sa nanay ko at sa mga kapatid ko, pag may nagtanong na kung ba't naghiwalay kami, sagutin nyo na ang sagot nyo na lang. Usapin nyo na lang yung anak ko kung ano, dahil hindi ko alam. Yun, hanggang ngayon maraming haka-haka na marami pong nagtatanong o kumbaga sa isip nila kung bakit naghiwalay kami. Hindi lang sila makapagtanong sa akin. Ano ba yung tunay na nangyari? Ano ba yung dahilan kung bakit naghiwalay kayo ng asawa mo? Yun, ay ikikwento ko po dito sa ating YouTube channel. Para po malaman na din sa side niya, sa side ko. Yan, tapos ikikwento ko na rin po yung mga pinagdaanan ko na kwento ng buhay ko. Ayun, sa muli po, tapos na po tayo kumain. Merry Christmas po sa inyong lahat. At nawa po ay nag-enjoy po ang lahat. Dito po sa abroad wala naman po tayong ibang paglilibang kundi yung ganito, manood ng tao. Syempre kapag gusto natin mga sariwang isda, mga seafoods, yan, pwede po tayong mangisda dahil marunong naman po tayo mangisda. Napahaba na yata yung kwento ko. Ayun, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po muli. Yan, masiyahan lang po kung pangiti-ngiti lang po ako, pero yung nasa ilalim ko po, saksi po ang dagat. Sa lungkot na nararamdaman ko minsan pag iniisip ko yung mga bagay na pinagdaanan ko. Although hindi pa tayo nagsasucess, pero tuloy-tuloy lang po tayo at sana po ay nandiyan po kayo palagi sa pagsuporta sa akin, sa aking mga ginagawa dito, sa mga adventure ko. Yun, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po tayo. Hanggang dito na lang po muli ang ating video at abang-abang na lang po sa ating mga video i-upload. Kung gusto nyo po i-content ko yung mga nangyari sa aking buhay, yung mga nangyari sa aking nakaraan, ayun po, nang mas lalo nyo po ako makilala ng ayos, ayun, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. At yan, gagawin po natin ang content yun. Simula pagkabata hanggang pagpunta dito sa Taiwan. Ayun, tara po, let's go. Maraming salamat pong muli. At Merry Christmas and Happy New Year.